Praise. Magandang malamig na umaga po sa ating lahat. Maraming wala pa mukhang tinanghali ng gising pero kailangan na po natin mag-start kasi masyado na pong late quarter na po. So start na po tayo. Ang call to worship, Psalm 150. Praise ye the Lord, praise God in His sanctuary. Praise Him in the firmament of His power. Praise Him for His mighty acts. Praise Him according to His excellent greatness. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with the psaltery and harp. Praise Him with the timbrel and dance. Praise Him with strange instruments and organs. Praise Him upon the loud cymbals. Praise Him upon the high-sounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise ye the Lord. Tayo po'y manalangin. Lord God, lagi po kaming nagpapasalamat sa inyo sa aming pagising sa araw-araw. Sa mga biyaya ninyong binibigay sa amin mula pagdilat namin hanggang pagtulog. Maraming salamat po sa protection sa mga sakit, sa mga disgrasya, sa kuna. Lord, hinihiling po namin na sa darating na 2025, ang inyong lalo pang proteksyon, awa, biyaya, at guidance, Lord. Yung mga papunta po naming mga kapatiran, Panginoon, iligtas mo po sila sa kapahamakan, paratingin mo po sila ng safe dito, ganun din po sa kanilang pag-uwi. Lord, alam po namin na may mga panahon na matigas ang aming ulo. Naniniwala kami sa sarili naming isipan, sa sarili naming kakayahan. Lord, i-guide mo po kami, turuan mo po kaming magkaroon ng malinis na puso upang maiwasan po namin ang pag-iisip ng masama sa kapwa, ang paggawa ng masama, at magawa po naming maging mabuting anak ng Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo na pong mag-worship kay Lord sa pangunguna ni Ate Mira at ng worship team. Praise God. Yan. Maraming salamat pa rin sa Panginoon talaga sa araw na ito na binigyan niya tayo muli ng pagkakataon upang magkasama-sama at sama-sama tayong magpupuri sa Kanya. Sa oras na ito ay hinihiling ko na ihanda po natin ang ating mga puso't isipan sa pagbibigay papuri sa Panginoon sa pamamagitan ng mga awiting papuri para sa Kanya. Praise God. Tayo po'y umawit sa Panginoon. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad,
maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ang aming Diyos, na walang makakapantay kahit sino man. Ikaw ang aming Diyos na buhay, na siyang nagmamahal, nag-iingat sa amin. Siyang pumuprotekta sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, O Lord, sa kabutihan mo at sa pag-ibig mo sa amin. Salamat, O Lord, dahil patuloy na Ikaw ang siyang umaagapay sa bawat isa sa amin. Nupuri ka namin, sinasamba ka namin. Inataas namin ang ngalan mo. Hallelujah, Lord. Patuloy ka namin pupurihin at aawitan. Patuloy natin awitan ang Puso ko'y tinutulos sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaiikan, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaiikaan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong
patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Madalas, hindi kami karapat-dapat, pero sa grasya mo at sa pag-ibig mo, nagkakalooban mo kami, Panginoon. Kaya nga po, O Lord, tuloy ka namin nasasalamatan. Kulang ang mga salita, kulang ang mga awiting ito, Panginoon, upang mapasalamatan ka namin. Salamat po, salamat po. Salamat po ang tangi namin talagang masasambit. Taos-pusong pasasalamat sa inyo. Hallelujah, Lord. Tuloy ka namin pupurihin at sasambahin. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Ang walang salang manunubos na umako ng parusa nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko'y igawan ang iyong katwiran at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako
Patuloy po tayong dumulog sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, Lord Jesus. Dinadakila ka namin, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin, O God. Lord, alam namin, Panginoon, sa oras na ito, O God, ay nandito ka sa amin, O God. Nandito ang iyong presensya, Panginoon. Nakikinig at nag-observe sa bawat isa, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat nandito po kami, Panginoon, na binigyan mo ng pagkakataon na unahin ka namin sa aming buhay, O God. Nawa, Lord, turuan mo ang aming mga puso, O God. Hiling po namin, Lord, lalo na sa 2025, Panginoon, na lalo pa kaming lalago at aalab ang aming pagsamba sa iyo, Panginoon. Na nawa sa aming puso ay lagi ka pong umaapaw, O God, at ikaw po, nawa, Panginoon, ang laging nangunguna, O God. Hiling po namin, Lord, bigyan mo kami ng mapagpakumbabang puso, O God. Nais namin na sumunod sa iyo, Panginoon. Nais namin makapiling ka, Panginoon, sa huling sandali ng aming mga buhay, O God. Lord, ingatan mo po kami, O God, yung aming mga buhay, Panginoon. Inaalay namin ito sa iyo, Panginoon. Ang aming buong pamilya, ang aming mga apo, ang aming mga anak, ang aming mga estudyante, Lord, lalo na po ang kanilang future, O God, Lord. Kung hindi nyo po ito bigyan ng pagkakataon, O God, wala po kami magagawa. Ngunit, Panginoon, kami po'y nagpapakumbaba at nagsusumamo, O God, at nagtitiwala sa inyo, Panginoon, na sa inyo po, Panginoon, lahat, Panginoon, ay makakamit namin, O God. Kung kami lamang po, Panginoon, ay maging tapat sa inyo, Panginoon, alam po namin ikaw ay tapat sa aming buhay, O God. Nawa, Lord Jesus, wag niyo pong paintulutan na sa aming mga kapatiran, O God, ay mayroong tumalikod sa inyo, Panginoon. Hilahin niyo pong muli, O God, upang madama nila, O God, ang inyong pagmamahal. Wala po nawang manlamig o manlambot, Panginoon. Ipakita niyo po sa kanila, O God. Sabihin niyo po sa kanya, O God, na bumangon ka, anak. Tumayo ka. Hawakan mo ako at huwag kang bibitaw kailanman. Hallelujah, Lord Jesus. Panginoon, napapakumbaba po kami sa iyo, Panginoon. Ang may mga karamdaman, Lord. Lord, wala po kaming magagawa kung wala ka sa buhay namin, Panginoon. Kahit po mayroon kaming perang pampagamot, O God. Pero ikaw pa rin po, Panginoon, ang aming great healer, O God. Ikaw pa rin, Panginoon, ang aming great physician, Panginoon. Ikaw pa rin, Lord, ang nagpapagaling sa amin, Panginoon. Ikaw pa rin ang may kontrol ng lahat ng bagay, O God. At ikaw pa rin ang nasusunod, O God. Lahat ng ito, Panginoon, inaalay namin sa iyo, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng kagalingan, O God. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan ni Sister Gigi, O God. Lord, sama-sama kaming dumudulog at nagpakumbaba sa iyo, Panginoon, nagsusumamo, O God. Patuloy niyo po siyang pagalingin, palakasin at ibalik ang dating sigla ng kanyang katawan, O God. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na pagalingin niyo po siya, Lord. Salamat po, Lord, sa mga financial na ipinrovide niyo, O God. Ikaw po ang aming good provider, Panginoon. Hindi po kami nag-alala dito, Panginoon, sapagkat alam namin, Lord, na ikaw po ang bahala, O God. Ikaw po ang bahala sa aming buhay, Panginoon. Lord, sa 2025, Panginoon, inaalay namin sa inyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang mga plano namin sa aming mga buhay, O God, ikaw po ang magplano nito, Lord. Ikaw po ang mag-provide nito, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang mag-iingat sa amin. Lord, bigyan mo kami ng magandang kalusugan, mahabang buhay para sa iyo, Panginoon. Dahil nais pa namin maglingkod at magpuri sa iyo, Panginoon, habang kami nabubuhay, O God. Lord Jesus, ang aming pong mga source of income, Panginoon, inaalay namin ito sa iyo, Panginoon. Ang aming mga trabaho, inaalay namin ito sa iyo, Panginoon. Lahat ng ito, God, inanggagaling sa iyo, Lord Jesus. Ang aming simbahan, Panginoon, idinutulog namin sa iyo, O Lord. Na, Panginoon, mapuno ito, O God. Mapuno ito ng iyong mga anak, Panginoon, ng dating nawawala mong mga anak, Panginoon, ay manumbalik, Panginoon. Maalala kanila na ikaw po ang naghila sa kanila, O God. Ikaw po ang naghikayat at ikaw po, Panginoon, ang pumili sa kanila. Na, Panginoon, bumalik ang alab sa kanilang puso. Bumalik ang paglalagablab ng kanilang pagpupuri, Panginoon. Bumalik nawa, Panginoon, sa kanilang isip na ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos na hindi dapat talikuran ano't anuman ang mangyari. Dahil alam namin, Lord, sa iyo kami ligtas, Panginoon. Sa iyo lamang kami kakapit, O God. Wala po kaming pwedeng ipagmalaki, Lord. Kami po'y basahan lamang sa inyong harapan, Panginoon. Hindi po kami pwedeng magyabang sa inyo, Lord. Alam namin, Lord, makapangyarihan ka, Panginoon.
Lord Jesus, ang aming pastor, O God. Lord, hallelujah. Ingatan niyo po siya, Panginoon. Gamitin niyo po siya lalo, Lord. Saan man po siya makarating, Panginoon. Ikaw po laging manguna sa kanya. Ang buong pamilya niya, Panginoon. Ingatan niyo rin po lagi, Panginoon. Ang biyaya, Lord, ibigay niyo po sa bawat pamilya, Panginoon. Upang kami rin po ay makatulong sa iba, O God. Gawin niyo po kaming pagpapala sa lahat, Lord, na maalis sa aming mga puso ang pagdadamot, bagkus ikaw ang Diyos na mapagbigay at palabigay, O God. Lord Jesus, salamat po, Panginoon. Salamat po, God. Ang lahat po ng aming mga board members sa church, O God. Lord, ituro niyo po, Lord, sa kanila ang magandang plano, kung ano pong nararapat gawin, at kung ano pong dapat gawin, Panginoon. Ikaw po lagi, Panginoon, ang mangunguna, O God. At sila po ay susunod sa inyo, Panginoon. Ingatan niyo rin po ang bawat isa, O God, ang aming mga apo, anak, kapatiran, lahat, Panginoon, nasa abroad man, Panginoon, ito. Ito po ay aming idinadalangin sa iyo, Panginoon, lagi na ang pag-iingat sa kanila, O God, ay nandoon, Panginoon. Salamat pong muli. Thank you, Lord Jesus. Amen and amen. Po sa ating lahat. Salamat po, Ate Yvette, sa pag-pray. Sinasadya ko talaga minsan na ibakante yung prayer para merong kakausapin si Lord. Si Kuya Anton dapat yung kakausapin ko kagabi. Kuya Anton, pwede ka ba mag-pray? Pinisip ko, sige, ibakante ko muna yan for this year. For this year. For this Sunday dahil patapos na rin yung year. But later, we will also have a bit of a longer prayer sa ating closing para sa pagtatapos na rin ng ating taon. I-wrap up natin ng mga pasasalamat at panalangin sa Panginoon sa itong palipas na taon na dumaan sa napakaraming pangyayari sa ating simbahan, sa ating mga pamilya at sa atin din mga individual. Hindi lang siguro sa ating mga trabaho, kundi sa ating spiritual din na mga kalagayan, sa ating mas connection, personal relationship with the Lord. So ang ating pong huling mensahe ay pinamagatang boldly and unhindered. Boldly and unhindered. Kinuha ko siya mula sa ilang mga words na manggagaling sa ating pagbabasehan na mensahe mamaya. Pero naalala ko nung ginagawa ko to, yung word na unhindered, meron siyang somehow counterpart sa mga favorite expressions ng mga kabataan ngayon, yung unbothered. Unbothered. The unbothered queen, the unbothered ganito. Ibig sabihin yung parang hindi siya naiistorbo, hindi naaalintala, hindi siya na problema sa mga ganun-ganon. Pero this is kind of different. Itong unhindered, meaning hindi siya naawat, hindi napipigilan. And being unhindered doesn't mean walang hindrances. Tama? Being unhindered meaning kahit may mga hindrances, ay kaya mo itong lagpasan. Naalala ko yung time na nandun kami, Kuya Ben, Kuya Bok, kina Pastor Pong sa Carmona, sa bahay, dun sa subdivision nila Pastor Pong. And isipin mo, si Kuya Ben ay senior na, si Kuya Bok ay senior na, si Pastor Pong ay senior na. Pero grabe yung nilalakad ni Pastor Pong everyday doon sa Carmona. Kumbaga, para kang akyat baba sa mga maliliit na mga burol. Ganon ang lugar sa kanila doon. And trinay namin lakarin yun. And kumbaga, para kay Pastor Pong, na sa kanya yun. Kumbaga, nakasanayan na niya. And doon ko nakita yung isa sa example ditong word na to na unhindered. Unhindered, meaning may mga obstacles, may mga ups and downs, pero tuloy-tuloy lang sa lakad. Yun yung nakikita kong example, illustration ng salitang unhindered. So bakit nga ba
hina-highlight ko ang salitang unhindered at yung katagang boldly and unhindered, may kinalaman ito sa pagtatapos ng ating tema, which is proclaiming the King. At sa tingin ko, nararapat lamang na sa pagtatapos ng ating taon at ng tema about proclaiming the King, ay silipin din natin yung hindi naman yung katapusan ng movement, kundi yung katapusan ng kwento ni Lucas tungkol sa pagkalat at pagkalap ng mabuting balita sa libro ng mga gawa o sa English, the Book of Acts. With that, anyayahan ko po kayong lahat na tumayo. Babasahin po natin ang huling kwento ni Lucas sa kanyang sinulat sa the Book of Acts. Makikita po natin ito sa Acts chapter 28, verses, ang ating pong passage ay nasa 23 to 31, pero babasahin po natin mula 17 para meron tayong context. Acts chapter 28, verses 17 to 30. Now, ito pong lugar na ito ay ang pagdating na ni Paul sa Rome. Alam niyo po yung Book of Romans, di ba? Yung Book of Romans, sinulat ni Paul with the desire na pumunta sa Rome. Sinulatan niya ang mga Kristyano sa Rome, kaya may the letter to the Romans. Pero itong pangyayaring ito na babasahin natin, para may context tayo, finally, nakarating si Paul sa Rome. At nakaharap niya dito yung ilan sa mga leaders, o kung hindi man lahat, na nakatanggap ng kanyang letters to the Romans. So, medyo makikurious kayo, bakit ganun yung reaction nila? Sinulatan naman sila ni Paul. Basahin po natin mula verse 17 to 31 ng Acts chapter 28. 3 days later, nang dumating siya sa Rome, he called together the leaders of the Jews. Now, before tayo mag-proceed, yung verse before that, sa verse 16, sinasabi doon, when we got to Rome, sabi ni Luke, when we got to Rome, Paul was allowed to live by himself with a soldier to guard him. Kasi si Paul ay arrested at that time. So, dahil citizen siya, Roman citizen siya, he is allowed to be in a house arrest. Hindi siya nakakulong kasi hindi pa naman final ang kanyang kaso. He is in house arrest, meaning he might be in chains, pero pwede siya mag-rent ng bahay. May mga nakagwardya lang sa kanya. So sabi dito, sa verse 17, 3 days later, he called together the leaders of the Jews. When they had assembled, itong mga Hudyo, na supposedly nakatanggap ng letter niya, yung kasunod na libro, Romans, when they had assembled, Paul said to them, my brothers. Siyempre, nag-report si Paul. Although I have done nothing against our people, meaning yung mga Hudyo, I have done nothing against our people, or against the customs of our ancestors, I was arrested in Jerusalem and handed over to the Romans. Parang nangyari din kay Jesus. Nung inaresto siya, hinand din siya over to the Romans. And then the Romans, they examined and waited to release me because I was not guilty of any crime deserving death. Parang yung reaction din ni Poncio Pilato kay Jesus. Wala naman tong kasalanan eh. But when the Jews objected, I was compelled to appeal to Caesar. Not that I had any charge to bring against my own people. For this reason, I have asked to see you and talk with you. It is because of the hope of Israel that I am bound with this chain. Sabi ni Paul, kaya ako nandito dahil sa pinoproklama niya, the hope of Israel. And then they replied, now, pakinggan yung mabuti itong sagot nila, supposedly itong mga taong to, nakabasa ng Romans, ng letter to the Romans. Ang sabi nila, we have not received letters from Judea concerning you. And none of the brothers who have come from there has reported or said anything bad about you. But we want to hear what your views are, for we know that people everywhere are talking against this sect.
They arranged to meet Paul on a certain day and came in even larger numbers to the place when he was staying. From morning until evening, grabe yung Bible study nila, morning until evening, he explained and declared to them the kingdom of God and tried to convince them about Jesus from the law of Moses and from the prophets. Some were convinced by what he said, but others would not believe. They disagreed among themselves, nag-away-away sila, and began to leave after Paul had made his final statement. So nag-quote si Paul from Isaiah, "The Holy Spirit spoke the truth to your forefathers, what he said through Isaiah the prophet. Go to these people and say, you will be ever hearing but never understanding. You will be ever seeing but never perceiving. For this people's heart has become calloused. They hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Otherwise, they might see with their eyes and hear with their ears, understand with their hearts, and turn, I would heal them. Therefore, I want you to know," sabi ni Paul sa kanila, "that God's salvation has been sent to the Gentiles and they will listen." For 2 whole years, Paul stayed there in his own rented house and welcomed all those who came to see him. Na ito na yung sinasabi kong mga words. Boldly and without hindrance or unhindered, he preached the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ. Makakapo na po tayo mga kapatid. Now, very briefly lang, balikan ko lang tong passage na ito para lang mas maunawaan natin ang mga pangyayari dito. No? Now, si Paul had been so many years and months and sa mga missionary journeys niya. Pag binasa mo yung Acts, no, simula nung na-convert siya from being a hardcore na Hudyo na pinaparusahan ng mga bagong Kristiyano, nung nakasalubong niya mismo si Jesus at nanampalataya siya kay Jesus, ay sabi sa kanya ng Panginoong Jesus, "I will make you," no? Ay naatasan kita na ikaw ang magiging tagapagpahayag ng ebanghelyo sa mga hentil. Pero ang paninindigan ni Paul ay unahin niya muna yung mga Hudyo, bago ang mga hentil. Kumbaga, he will make sure na in-offer niya muna ito sa mga Hudyo bago niya i-offer sa ibang mga tao. And that is actually what we have seen here. Kinausap niya muna yung mga Hudyo. Anong hindi sila maniwala, nanampalataya, ay sabi niya, ito nga ang sinasabi ng Panginoon. Ito nga ang sinasabi ng Biblia. Hindi kayo makikinig. At dahil dyan, iaalok ko na ito sa mga hintil. At sila ay makikinig at mananampalataya. So, ito na nga, sa dulo ng mga maraming missionary journeys ni Paul, sabi ni Paul, merong mga naghihirap sa Jerusalem. There was a great famine in the land, nagkaroon ng recession, if you like to say that word, sa panahon nila. And sabi ni Paul, kawawa naman yung mga kapatid natin sa Jerusalem. Ginawa ni Paul, nag-fundraising siya. No? Nag-fundraising siya sa mga simbahan na naitayo niya at sinasabi niya, magpadala tayo dun sa mga naghihirap nating mga kapatid sa Jerusalem. And then, nung nalikom na niya, sabi niya, dadalhin ko sa Jerusalem ito. And sabi ng mga kasamahan ni Paul, bakit ka pupunta doon? Kontrabida ang tingin sa'yo ng mga tao doon, papatayin ka lang. Sabi ni Paul, hindi ako mismo magdadala doon. For so many reasons na hindi na natin i-discuss. Pagdating na in Jerusalem, true enough, ayun nga, hinuli siya, pinagkaguluhan siya, binugbog siya, at hinuli siya, inaccuse siya ng kung ano-ano, hanggang sa ibinigay siya sa mga Roman soldiers and Roman government. Kagaya ng nangyari kay Jesus. So, si Luke na nagsusulat, pinapattern ni Luke yung dulo ng Acts sa kung anong sinulat niya sa dulo ng Gospel of Luke. What has happened to Jesus is now happening to Paul. And what is Paul's reaction is also very Christ-like now. And so,
So, ganun nga nangyari. Hinuli ni si Paul, dinala na siya sa mga Roman soldiers hanggang sa ilang beses siyang nilitis, walang mahanap sa kanyang kasalanan. Hanggang sa, sabi ng mga Hudyo, hindi, kailangan yan maparusahan, kailangan yan maikulong. Dahil si Paul ay Roman citizen, sabi niya, no, kailangan niyo akong dalhin sa husgado, o sa court ni Caesar. Doon nyo ako ilitis sa harap mismo ng emperor. Imagine, kapag Roman citizen ka, meron kang privilege na sabihin na dalhin nyo ako sa presidente or sa hari. No? Doon nyo ako ilitis. So, ganun nga nangyari kay Paul. And si Paul, that is actually his Roman name. He's actually Saul. Hindi nagpalit ng pangalan si Paul. Meron lang siyang Roman name. As a Jew, parang si John na naging Juan kapag sa Espanyol, di ba? So, wala namang nagbago kay Paul. So, medyo na-romanticize lang yung Saul Paul na pangalan. Pero wala namang significance doon sa pagpapalit. Pareho niyang pangalan yon. It's just that as a Hudyo, siya si Saul. As a Roman citizen, siya si Paul. And kaya, meron siyang rights na umapila, no? Na hindi nyo ako pwedeng basta-basta na lang ipakulong without hearing, without proper, without judiciary process sa panahon nila. No? And yun yung umaapila si Paul sa karapatan na yon. And then nung nandun na nga siya sa Rome, dinala siya papunta kay Caesar, although hindi na kinento dito ni Luke na humarap siya kay Caesar mismo, pero ito na yung dulo na yon. And Paul had been desiring to meet itong mga Kristiyano sa Rome. Pero ang pinatawag niya ay mga leader ng mga Hudyo. Not necessarily the Christians sa Rome, pero malamang sa malamang, nakarinig na ito sa kung anong katuruan. In fact, sabi nga nila, wala naman kami na-receive na balita mula sa Judea. Meaning, dun sa mga Hudyo na galit kay Paul. Wala naman kami narinig na masama tungkol sa'yo. Pero I doubt na totoo yun. Kasi sabi pa nga nila, we know that people everywhere are talking against this sect. Alam niyo po ang tinutukoy ng sekta dito? Yung The Way. Sa panahon na yan, hindi pa tinatawag na Kristiyano ang mga Kristiyano. In fact, ang word na Kristiyano ay ginamit para asar sa mga believers. Ang tawag nila sa panahon na yan is the way. Kasi yan yung daan ni Kristo. No? Daan ni Jesus. And ang tawag dito sa kanila, naririnig na daw namin yung sekta na yan. Yung sect, yung ginamit sa English, pero yung ginamit na Greek word dyan, ay ang root word para sa word na heresy. Meaning, may akusasyon na agad. Parang sinabi na agad kay Paul na narinig na namin yung dala-dala mong mensahe. Yung mali mong mensahe o yung taliwas mong mensahe. Pero makikinig kami. No? Curious sila. So nag-set sila ng date. Now, yun nga sinasabi ko, mula umaga hanggang gabi nagsalita, nag-usap, nag-preach si Paul, nagturo si Paul, kinonvince nila na hindi lang to proklamasyon. There's also persuasion. Kasi nagpaliwanag talaga siya and na-convince yung iba naman ng palataya. And bago tayo pumunta sa point ko talaga, I want to highlight this fact. To stress this thing, this truth na palagi kong ini-stress. Kasi ito ay nababaliwala sa entire Christian movement sa buong mundo in the modern days. Actually, even nung 1500s pa, 16th century pa lang, no? O kahit pa nga before that, no? Bago pa yung Protestantism, bago pa yung Reformation. And even nung Reformation, ng evangelicals, ang na-emphasize na tungkol sa gospel ay iba. Pero ito sabi dito. Pakinggan niyo po kung anong tinuro ni Paul sa kanila. He declared to them the kingdom of God. Palagi ko po itong ini-stress sa inyo. Ang sentro ng ebanghelyo ni Paul ay ang kaharian ng Diyos. At anong meron sa kaharian ng Diyos?
Kasunod dito yung, and tried to convince them about Jesus. It means na ang inaasam-asam kasi ng mga Israelita ay yung pagbabalik ng kaharian ng Diyos. At may hari na maghahari sa kanila. At sinasabi ni Paul na ito na yung kaharian ng Diyos. Lahat ng pangako mula sa Old Testament, ito na. At ang haring yan ay si Jesus. Now take note, ang kasunod sinasabi doon, preaching them about the kingdom of God and tried to convince them about Jesus, mula saan? Mula sa law of Moses and from the prophets, meaning Old Testament. This is the same Luke na sumulat sa Luke chapter 24 no convinced ni Jesus Christ yung mga disciples nung nag-resurrect siya. Sabi ni Jesus Christ, ba't kayo nagugulat? Ito di bang sinasabi? So nag-Bible study din sila ng Old Testament. Buong Old Testament to talk about Him. Ito rin ang ginagawa ngayon ni Paul. Nakita niyo ba yung similarity? Siyempre, isa lang yung author nito eh. And yung point ko is that when we talk about the kingdom of God, when we talk about proclaiming the King, kaya ngayon yung pangalan ng tema natin, it's not proclaiming about going to somewhere after we die. It's not proclaiming about anything else. It's proclaiming about the King. Why? Because that is the central message of Christianity supposed to be. But if you ask anyone from other churches, from any popular churches, ask them what is the gospel. And they will say about something about individual salvation. That's true. Maganda ang individual salvation. That's actually part of the message of the Christians. Pero parang ganito yan. Pasalubong yan ng isang umuuwing tatay. Hindi yan mismo ang tatay. Regalo yan ng ninong. Hindi yan mismo ang ninong. Bulaklak yan ng manliligaw. Hindi yan mismo ang manliligaw. It's part of the benefits of the real gospel. And the gospel is that Jesus is King. Now, sa kanila, ang relevance niyan is that may kaligtasan na sa Israel dahil magbabalik na o nagbabalik na ang hari nila. And sa atin ngayon is that ano pa man ang nangyayari sa mundo, sino pa man ang naghahari-harian, the real King is Jesus. That's the gospel. And the forgiveness of sins, the salvation of going to God after we die, that's part of the benefits. It's sad na yun ang na-highlight. That's not what saves us. What saves us is the King. Kaya nga pagdating dito, sabi ni Paul, nung nireject na ng mga Hudyo ang mensahe, sabi niya, therefore, I want you to know that God's salvation, now you might be quick to say na, yan yung salvation of our souls. That's not what he's talking about. He's talking about yung sinasabi niyang kingdom of God and that Jesus is the King. That's the salvation of God. Na sinasabi niya, walang ibang sinasabi si Jesus, si Paul dyan. It's the same gospel of salvation about the King. This is important kasi magtatapos na tayo sa taon na to at sa temang ito. To proclaim the King. Diba? The central message that we should carry is that we have the real Lord of this universe. No one else. Kaya masasabi ni Paul or ng mga nagpipreach that there's no other name that we can be saved apart from the name of Christ, of the Messiah who is King. No? And so, hindi naniwala ang mga Hudyo. Sabi nila, yan ang sinasabi ng Old Testament? Yan ang sinasabi ni Moses hanggang sa mga propeta na itong si Jesus na pinako sa krus, yan yung hari natin? Kaya mahirap silang mapaniwalaan. Kaya mahirap paniwalaan ang mismong tao supposed to be ng Diyos. The chosen people of God from the Old Testament. Hindi sila makapaniwala. Kasi it's about the message of a king. Kaya nga ang tawag sa mga kanila is evangelist or mga heralds. Kasi yun ang tawag sa mga mensahero ng hari.
Hindi sila makapaniwala. And so, sabi ni Paul, susundin ko na sinasabi ng Panginoong Jesus. Ipipreach ko na ito sa mga hentil. This salvation of God. And they will listen. And so, for 2 years, nakakulong si Paul. House arrest. For 2 years, sabi ni Luke, for 2 whole years, Paul stayed in his own rented house and welcome all who came to see. Lahat ng mga bumibisita kay Paul, lahat ng mga gusto makarinig tungkol kay Jesus, pumupunta sila. Kahit naka-house arrest si Paul, nagpe-preach siya. At ang summary ni Luke, sabi niya, boldly and without hindrance, he preached the kingdom of God. Umiikot-ikot lang tayo. Umiikot lang si Luke. That's how he ended din sa Gospel of Luke. And taught about the Lord Jesus Christ. Ang ipinipreach siya ay ang paghahari ni Jesus. Now, before I move forward sa aking puntos pa rin, gusto ko lang ilabas din itong sad, unfortunate na pangyayaring sa ating na hindi nga ito na-highlight. In fact, one of the most respected scholars ngayon sa panahon na to, si Douglas Moo. I still read him sa ibang niya mga books. Pero kung bago pa lang ako sa pag-aaral sa seminary, sobrang taas ng tingin ko sa kanya. This is a scholar, biblical scholar. Tapos, I got the chance to ask him online. Sabi ko sa kanya, tinanong ko siya, kasi sumulat siya ng libro tungkol kay Paul. That's his pinaka-magnum, ano nga tawag doon? Basta yung last final masterpiece mo before you retire from what you work. So, yun na yung pinaka-biggest work niya as he ends his ministry. Sumulat siya tungkol kay Paul. And so I asked him, kasi alam ko na hindi pa rin nawawala yung discrepancy about ano bang pinipreach ni Jesus at ang pinipreach ni Paul. So I asked him, did Paul focus on preaching Jesus as King? At ang sagot ni Douglas Moo, na isang biblical scholar supposed to be, sabi niya sa akin, hindi. Hindi ginagamit ni Paul ang lingwahe na ginamit ni Kristo. Hindi siya nag-focus doon. Dahil iba na ang konteksto ng kanyang mga kausap. Now, I agree with the second part, iba na yung konteksto ng kanyang mga kausap. Pero yung fact na hindi daw nag-preach si Paul about sa pagiging hari ni Jesus ay sinasalungat ng mismong passage na binabasa natin ngayon. Sinasalungat ng mismong libro na binabasa natin ngayon. Sinasalungat ng kasunod na libro, Romans, na binabasa natin ngayon. Sinasalungat ng halos lahat ng sinulat ni Paul. I don't agree that Paul did not focus on preaching that Jesus is King. In fact, yun ang pinanggalingan niya. Kagaya natin ngayon. Pag nagpe-preach tayo ngayon ng gospel, kagaya ko, pag nagpe-preach ako ng gospel, hindi ako pupunta mismo sa circle at sasabihin ko, ikaw na nakaupo, naniniwala ka ba na si Jesus ay hari? Ay, hindi rin naman yung ganun. Kasi wala namang tayong idea kung anong hari sa panahon natin ngayon. Now, I have to translate that. Like, speaking about the president, speaking about leader of the world, speaking about creator of this universe, and kung sino may hawak, I would go to lengths to explain sa pagiging hari ni Jesus. Pero to deny na Paul preached about the kingdom of God and Jesus as King, ito na yun. Now, medyo bumaba yung pagtingin ko sa scholar na yun kasi obviously, nandito mismo sa dulo ng Acts, in fact, entirety of Acts is talking about that. And pagdating ng Romans chapter 1 pa lang, yun na yung sinasabi. This is all Paul. Paul preached that Jesus is King. It means, mga kapatid, na tayo din, dapat yung hina-highlight natin sa pag-preach natin. Now, how many times do you ever hear pag nagkakamali ang mga Christians coming to you na hindi nila alam na Kristiyano ka? And they will say,
saan ka mapupunta pag namatay ka? And then afterwards, sa mind natin, na-share na yung buong gospel talking about going to heaven when we die. And then, kapiranggot lang babagitin yung Jesus is Lord and Savior, maniwala ka. Without even explaining what it means to be Lord. What it means for Jesus to be King sa buhay mo. Kaya naman, napakaraming Kristiyano na nananampalataya kay Kristo without bowing down to Him. They just want the forgiveness of sins. They don't want the life to be lived under a king. Kaya nag-iimbento ang maraming Kristiyano of saying na tanggapin mo muna siya bilang Savior, saka muna siya itatanghal bilang Lord sa buhay mo. Paul will cry in anger kung sasabihin mo sa kanya yon. Na saka na, Jesus is Lord, saka na. So many Christians have died proclaiming that Jesus is Lord. Tapos sasabihin mo, hindi, tanggapin mo muna yung forgiveness of sins bilang Savior. Para bang paghihiwalayin mo yung role ni Jesus sa buhay mo. That's, di siguro blasphemy, pero that's a mistake, to say the least. Because Jesus is Lord. Jesus is King. At kaya tayo naliligtas dahil siya ay hari. Imagine kung hindi siya hari. Anong kayang kaligtasan na ibigay niya sa atin? Pampalubag loob, masahe, pamasahe, proteksyon mula sa kumpare, pero proteksyon mula sa kamatayan, proteksyon mula sa kasalanan, proteksyon mula sa kasamaan. Only the King of Kings, the Lord of this universe can do that. And if you don't first believe that Jesus is that King, then I don't think you can really have that kind of salvation from that King if you don't believe in Him mismo. Parang ginusto mo lang yung regalo pero hindi yung nagbigay. Nagigets siya po? Ginusto mo lang yung tatay mo kapag umuwi siyang may pasalubong. Pero kapag wala siyang pasalubong, hindi mo siya papansinin. But in fact, kaya nga siya may dalang pasalubong kasi kaya niya magdala ng pasalubong. Kaya nga siya nagbibigay ng regalo kasi kaya niya magbigay. Kaya siya nakakapagtanggol kasi kaya niya magtanggol. Kaya siya nakapagbigay ng kaligtasan kasi siya mismo sumalo ng kasalanan, sumalo ng kamatayan, sinalo lahat ng kasamaan, at namatay. At nagtagumpay. Dahil ang pagiging hari niya ay sobrang makapangyarihan na kahit kamatayan ay hindi siyang kayang pigilan. Nabalikan niyo Acts. Buong libro, 1 to 28 chapter. At balikan niyo yung sinasabi ko ngayon. I-replay niyo sa YouTube. At makikita niyo, yun lang din ang sinasabi ko sa kung anong sinasabi nila. The resurrection of Jesus, the kingdom of God, and ang pagiging hari ni Jesus. Yan ang preach nila sa buong Acts. Yan ang ikinamatay nila sa buong Acts. Yan ang dahilan kung bakit nakulong si Paul for so many times. And then for the second time dito sa Acts na makikita natin itong dinala siya sa Rome. And then eventually, hindi na sinulat dito. Tradition says, nung si Nero na naging emperor, pagbalik ni Paul ng Rome, doon na siya hinuli at pinugutan daw ng ulo. Those are the message of the gospel. Those are the truths of the gospel na ikinamatay nila. At yun din ang ipinoproklama dapat natin hanggang sa panahon. Unhindered and boldly. Now, let me get to my point na. Ang point ko talaga dito mga kapatid is that Paul still proclaimed the gospel boldly and unhindered even with so many difficult conditions. Si Paul ay nagproklama pa rin sa pagiging hari ni Jesus nang hindi natitinag, naaawat, and boldly pa nga eh. Kahit sa lahat ng kondisyon na dinanas niya.
na napaka-ironic pa nga ng ginamit ni Luke na words. Unhindered, and daming humahadlang. And then boldly, which is actually yung root word na ginamit dyan sa Greek is public. No, public, naka-house arrest ka nga. Pero that was possible. Hindi napigilan si Paul at nakapag-preach pa rin siya sa public. Bakit? Kasi kahit nakakulong siya, ang public ang nagpunta sa kanya. Binisita siya ng maraming tao to learn about Jesus Christ and to hear about the kingdom of God and the Lord Jesus Christ. Sabi dito ni Luke. So mga kapatid, yan ang summary ni Luke sa buhay ni Paul. After everything that he had been through, tignan mo yung experience niya throughout the book of Acts. Mula nung na-convert siya, hanggang sa nag-umpisa na siya mag-mission ng ilang beses, ang daming pinagdaanan, rejection, imprisonment, earthquakes, shipwrecks, no? Mga taong ayaw sa kanya, mga taong binugbog siya. Alam mo yung mga youth, yung games na Left 4 Dead, di ba? Dinescribe na gano'n si Paul sa labas ng gate ng isang village. He was left for dead. Binugbog siya ng binugbog naman. Ang dami niyang pinagdaanan. Pero sabi ni Luke, unhindered, unbothered. Hindi siya yung king. No? Kasi si Jesus yung king. But he was unbothered. He was unhindered. Sa lahat ng pinagdaanan niya. No? Pwede namang dumiretso na lang siya sa mga Gentiles Kasi yun yung utos sa kanya ng Panginoong Hesus. Ikaw ang aking magiging misyonaryo para sa mga hentil. Meaning yung mga walang kaalam-alam tungkol sa Diyos. Hindi mga Hudyo. Pero inuuna pa rin ni Paul ng mga Hudyo. Kaya nga pagdating sa Romans, isang pakli na lang isang page na lang, sabi niya, from Jews to Gentiles. Kasi yun yung principle niya sa mission niya. And most of the time, yung Jews ang nag-reject sa kanya, which gives him confidence to now proclaim it to the Gentiles. And ilang beses siyang nabugbog, ilang beses siyang kinulong, ilang beses siyang iniwan na parang patay na lang. Ilang beses siyang nasiraan ng barko. Hindi na lahat dito na-describe ni Luke, but those are the things na pinagdaanan niya. But he continued to proclaim the King. And then, andyan pa yung pag-aresto sa kanya. Nasabi niya sa Philippians, itong pagkakakulong sa akin, hindi nakapigil. Itong change na to, nabigyan pa ako ng maraming opportunity na makapag-preach sa mga presuhan, makapag-preach sa mga sundalo, makapag-preach sa mga kung sino-sino pa mga government officials na yan. Masaya pa siya. Ito yun Yung sabi niya, house arrest lang to. Magpipreach pa rin ako. Although he was in chains, he preached on. He proclaimed that Jesus is King. Now, konting reminder lang, binubugbog si Paul ng mga Hudyo dahil sinasabi niya sa mga Hudyo, ang inaantay niyong Misaya ay nandito na at si Jesus yun. Ayaw maniwala ng mga Hudyo. Binubugbog siya. Kasi sino ba namang Jesus yan? Ba't pinatay sa krus? Hindi yan ang totoong hari. Di binugbog siya. Now, baka isipin nyo na after that, madali na lang kasi ang mga hentil na yung kausap niya. Imagine, unang-una, hindi yan naniniwala sa Diyos na iisa. Maraming Diyos yan. At sasabihin mo na may iisang Diyos na nagpadala ng hari. Unang resistance yun. Pwede na rin siyang bugbugin agad ng mga hentil. Pangalawa, na mas hindi lang bubugbugin, ikakamatay niya pa. Sino ngayong hari ng Roman Empire? At that time? Marami. Depende sa panahon. At yun ang tinatawag nilang Caesar. Yung emperor ng Rome. Yun yung hari. Now imagine si Paul magsasabi na, okay, ayaw niyo maniwala mga Hudyo, dito nga ako sa mga hentil. Alam niyo ba,
may hari. At hindi yon si Caesar. Kaya nga sila pinapatay. Kasi nagsasabi sila ng isang bagong hari na hindi si Caesar. So you might think na, okay, tapos na tayo sa mga Hudyo, madali na lang yung mga kausap ni Paul. Actually, mas mahirap. Kasi hindi to mga Hudyo. Hindi sila niniwala kay Yahweh. Tapos sasabihan mo pa na si Yahweh may pinadalang hari na hindi itong si Caesar. Mas lalo kang papatayin. So imagine yung mas lalong mahirap na level ng pakikipagsalamuha sa mga tao preaching about this message. And Paul was this committed and brave to preaching the gospel na kahit dun sa mga sentro ng mga lugar kagaya ng Athens na napakayaman, bursting in culture and knowledge and technology of their time, pupunta pa talaga sa gitna noon na kung saan nagdedebate yung mga tao tungkol sa katotohanan at filosofiya at siyensya sa panahon nila. At sasabihin ni Paul, you know what? There's a God. Mababasa niyo sa Acts chapter 17. There's a God who sent this king doon sa gitna ng pinaka-Metro Manila nila at that time. Brilliant, intelligent, smart, powerful philosophers, leaders, poets of their time. Talking about religion, philosophy, and knowledge, and science. At pumupunta si Paul, sabi niya, ang dami yung Diyos-Diyosan dito, ano? Ang dami yung Diyos, pero meron ditong bakanteng sinasabi niyong to the unknown God. Pero alam niyo ba na itong unknown God ay yung totoong Diyos at may pinadala siyang hari at doon niya pa sasabihin sa sentro mismo ng sibilisasyon ng Greece, ng Athens. Tapang din ni Paul, ano? Ang tapang ni Paul. Sa tingin ko, parang siya talaga yung katumbas ni Moses mula sa Old Testament to New Testament. Tinumbasan niya pa yung tapang ng mga unang mga apostles. Hinigitan niya pa, there was in fact a scenario na si Peter ay napahiya pa nga kasi natakot si Peter kasi gusto niyang i-adjust yung message ng gospel dahil sa baka hindi siya maunawaan, maintindihan o masabayan ng iba. Pinagalitan mismo ni Paul si Peter. So, that's how committed Paul is into proclaiming the King. He was committed to proclaim Jesus by whatever means, sa kahit anong paraan. Now, makikita lang natin dito is that nagdebate siya or nagturo siya or nag-Bible study siya. Pero marami pang instances dito na hindi lang yan yung ginawa niya. Part na dyan yung pagkakawang gawa niya. Doing good works. Of living his life. Of being generous, of saving people from their sicknesses. Merong kinagat ng ahas na napagaling niya. Maraming healing na nangyari. Hindi lang siya, kahit iba pa mga apostles. They were really active in doing so many things. Not just by proclaiming by words, but by good deeds. To proclaim that Jesus is in fact King and reigning and spreading his salvation by advancing the kingdom of God. Kahit pa napaka-komplikado ng kanyang relationship sa mga Hudyo. At mas lalong komplikado ang kanyang relationship sa mga Hintil. Hindi siya na-bother. Hindi siya hindered sa mga bagay na yon. He still proclaimed boldly. Again, ang daming hindrances, pero sabi nila, Paul was unhindered. Again, nakakulong siya, pero sabi nila, he speak publicly. Kita niyo yung irony? Kita niyo yung difference pag tayo sa panahon ngayon? Saka na, pag may ganito, no? Kaya, depende, kapag ganyan, hindi pa ako ready,
Dami nating dahilan sa panahon natin ngayon eh. No? But si Paul, in whatever means necessary. So mga kapatid, ito lang naman ang gusto kong iwan sa reflection natin sa summary ng buhay ni Paul. Is that we must resolve. Right? We will be talking about New Year's resolution na naman. Pagpalit, hindi lang pagpalit ng kalendaryo, pagsulat sa mga bagong planner, pag-jot down ng mga goals and plans next year. O yung iba, meron talagang specific na New Year's resolution. No? I propose. Hindi lang proposal to sa akin, proposal siya. Pero utos siya ng Diyos. Ano? I propose that we should resolve, meaning maging committed, maging decidido to proclaim Jesus as King by whatever means and in whatever situation. Whatever means, meaning hindi mo kailangan magsalita. Pag hindi mo kailangan magsalita. Pero kung kailangan magsalita ka. Kung kailangan magpaliwanag ka. Kung kailangan makinig ka. Kung kailangan gumawa muna ng maraming bagay, gawin mo. Kung kailangan mo magantay, gawin mo. Basta, whatever means. And in whatever situation, masaya, malungkot, may problema, may blessings o wala. Sa definition natin ng blessings. May struggle o wala. Napapanahon o wala. Sabi nga ni Paul, to preach in season and out of season. Saan mang lugar, sa mang panahon, hindi lang sa tuwing may activity sa simbahan o itong gawain ay nanggaling sa simbahan. Meaning, kahit nasa ang lugar ka, nasa kahit anong okasyon ka, and whatever means. Whatever means. This should be the goal. Na supposed to be part of obedience natin sa commandment ni Lord to love our neighbors as we love ourselves. Diba? Now, we can talk about so many things. Yung iba nag-major sa minors. Yung iba gusto mag-major sa mga petsa. Ano? Mga specific dates. Yung ibang issue pa sa kanila kung kailan ba talaga pinanganak si Jesus. December 25 ba talaga? Ano? Kasi, nung nag-retreat kami nila Pastor Pong, nila Kuya Bok at ni Kuya Ben, meron pang nangungulit sa kanila niyan. Ang nagtatanong. Ano? Di ba dapat malalaman natin kung ano na dapat ang petsa, kung kailan pinanganak si Jesus? Sabi ko na lang, dapat sabihin mo na lang, Kuya Ben, kung sa Bible nga, hindi yan hinighlight, bakit mo pa kailangan pagsiksikan? Oh. So many people are majoring on minors. And so many people are focusing on actually that's not the center of the gospel. So many people are talking so loud about the things that Jesus and the apostles like Paul did not talk so loud. What they talk so loudly about is that Jesus is King. That Jesus is Lord. And that this Lord is mighty to save. Merciful to people. Calling all kinds of people from all parts of the earth to repent and get to know this King who calls people to be saved. And whatever hindrance, dapat unhindered. And whatever obstacles or parang may mga naka-cover o maalipin sa atin, we still boldly and publicly proclaim that Jesus is King. That Jesus is King. Now, maraming beses natin pinag-usapan yan, what it means. Ano? And sa umpisa nitong taon, I said that it's so many things. No? Maraming bagay. And nung Christmas fellowship ng mga
youth, hinighlight ko that yung sinabi ni Jesus Christ to be salt and light in this world. And nilinaw yun ni Jesus mismo sa dulo at sinabi niya, no, let your light shine before men so that by your good works they will see the glory of the Father. So even our actions, even our lives are proclamation of the King of the God, of King of the kingdom of God. Even how we talk, even how we treat our brothers and our sisters, even how we view the leaders in our country, even how we follow the smallest details, no, ng kaayusan at kapayapaan sa lipunan. How we practice getting along with our brothers and our sisters. How we practice getting along even with those who don't agree with us. Even with those who actually persecute us. Now, sabi ni Paul, sobra na siyang pinersecute ng mga Hudyo. Pero nung umapela siya, nadalhin siya kay Caesar, ang sabi pa nga niya, not that I had any charge to bring against my own people. Binugbog na siya, ipinakulong na siya, at gusto na nga siyang parusahan kung hindi man patayin. Pero umapela siya kay Caesar at nilinaw niya, hindi dahil sa gusto ko silang akusahan. Hindi dahil sa gusto kong gumante. Hindi sa gusto kong i-highlight na maling-mali sila. Hindi yun yung point ni Paul. He was taking every chance to proclaim the goodness of this King Jesus. And any hindrance pa nga na unnecessary na pwede ikaw ang posibleng maglagay. Sometimes, yung mga hindrance pa nga na pumipigil sa atin ay hindi yung hindrance na ibang tao, kundi hindrance na nilalagay natin sa sarili natin. Naglalagay tayo ng walls. Especially mga walls na binasag na ng Panginoong Jesus para abutin ang kapwa. At tayo mismo nagpuput up ng walls. So to resolve to proclaim the King by whatever means and in whatever situation, we must realize that normal na ang dumaan ng suffering and persecution. Christ-like suffering and persecution. Bakit ko pinapaalala yan? Kasi pinapaalala sa atin ni Luke. Saan sinulat dyan? Actually, kung paano niya kinento. Kung paano niya kinento yung pinagdaanan ni Paul is kung paano niya kinento yung pinagdaanan ni Jesus. Kung paano niya tinapos yung Gospel of Luke, ganito niya tinatapos yung Book of Acts. Paul is now being persecuted. Paul is now being chained, arrested. And Paul, hindi natin masasabi kung kailan talaga siya, pero eventually namatay siya, pinatay siya. Around 63 to 65 AD or 67 AD. Pero ano nga sabi ni Jesus? Nung pinako siya sa krus? Kapatawaran. Pagmamahal, pare. Yun din ginawa ni Paul. To accept that suffering and persecution na kasama siya sa ating pagpuproclaim. And so whatever it is, persecution, suffering, nakasama sa pagiging Kristiyano, sa pagpuproklama na si Jesus ay hari, sa pamilya mo, sa katrabaho mo, sa komunidad na to, o sa buong bansa. That's part of our mission. Hindi dapat natin ikakagulat at hindi na dapat natin ito hihilingin na or didiskartehan pa na maalis by doing unnecessary things. That's part of it. In fact, yun pa nga ang proclamation. When you proclaim that Jesus is King, part of our proclamation is our suffering. Why? Because our King, sabi nga sa Revelation, yung sinasamba ng mga anghel at libu-libong mga tao sa Revelation, sa gitna ano daw meron? It's a lamb. It's a lamb.
batang tupa at karnero. It's a very weak lamb. Hindi naman weak si Jesus, but hindi siya gumante. He accepted the suffering as part of his proclamation of the gospel. Kaya yun din yung kapamaraanan ni Paul. And then, we proclaim it by accepting that we are underprivileged. Meaning, hindi tayo papaboran ng mundong to. We're underprivileged. Kahit ano pa mang baliktad-baliktarin natin, the principles, the beliefs, the values of this world do not necessarily agree sa mga katuruan nating Panginoong Jesus. And so, wag na nating antayin na meron tayong pribilehyo. In fact, wag na nating daanin sa pribilehyo. But, be wise in seizing opportunities. Yan ang ginawa ni Paul. In fact, yan ang sinabi niya sa Philippians. Kahit nakakulong ako, yung gospel malaya. In fact, yan ang sinasabi niya sa Ephesians and sa Colossians na ipanalangin niyo kami na kahit nakakulong kami, naka-change, may proklama para namin si Jesus. In fact, yan ang sinasabi niya sa Colossians chapter 4, verses 5 and 6. No? To be seasoned with salt. To make every opportunity to proclaim Jesus Christ. To be wise, but not to push yung ating mga pribilehyo. Huwag daanin sa pribilehyo. That's what's actually unfortunate about other culture na Christianized, no? Na ang sinusulong nila ay ang maging dominant na kultura ay ang Christianity by making sure na yung president ay kumakampi sa mga conservatives. Hindi ko na kailangang banggitin ng bansa. Pero ganoon ang nangyayari. And that's why, even though this president is convicted with so many crimes and napaka-problematic ng treatment niya sa mga babae at marami siyang abuses at masyado siyang bilyonaryo, pero kakampihan siya kasi kakampi siya ng mga konserbatibo. Kasi Kristiyano. Kailangan natin ng pribilehiyo para maisulong ang kingdom of God, but that's not Christ-like. Sabi ni Bonhoeffer, a pastor who was persecuted, jailed, and died during the time of Hitler. Sabi niya, dapat wag nating kalimutan o dapat alalahanin natin na itong Biblia o ang mga kautusan ni Jesus, ang pagsunod nito, ang pagtanggap nito, ang pamumuhay nito ay nanggagaling mula sa mata ng mga nasa baba. Hindi ng mga nasa taas. It's an upside down kingdom. Christ saved us by dying. Christ became king by being crucified. Christ was enthroned as king with his crown as the crown of gold, diamonds, jewelries. It's a crown of thorns. And yung kontrata ng ating covenant sa Kanya was not written in paper, sabi nga sa Romans. Hindi siya kasunduan na makatao lang. But we are children born of God. Why? Because Jesus Himself is the covenant. What? How? Sabi niya, wala nga lang Lord's Supper ngayon, pero sabi niya, this is my body and this is my blood. The covenant, which makes us the family of God. That what actually means by being born of God. Pamilya, anak tayo ng Diyos by the covenant na nanggaling pa kay Abraham na pinagtibay ng dugo ni Jesus.
Yes, spiritual birth. We talk about that, yung regeneration ng ating spiritual life. But ang pinaka-specific talaga dyan, ang pinaka-konteksto, when when Paul talks about being born of God, is being part of the family of God. Being adopted into the covenant people of God. Through Jesus, our covenant marker, the entry point. No? Hindi tayo nakapasok sa pagiging chosen family of God by being Jew. Hindi tayo yun. But we become people of God, family of God, born of God by Jesus. By faith in Him. So that's the gospel. To be submissive, to submit to this King by faith so that we can be part of the family of God. And this family of God should move and proclaim Jesus in a way na kagaya ni Jesus. Hindi dinadaan sa puwersa, hindi dinadaan sa kapangyarihan, hindi dinadaan sa yabang, hindi dinadaan sa mga ingranding pangyayari, kundi dinadaan sa kung anong pinagdaanan ni Jesus, sa pamaraanan ni Jesus, na ginaya na rin ng mga apostol, and sa example natin, si Paul. Si Paul. Sana mabago pa rin natin yung mistake ng Christian history. Na mula nung naging state religion ang Christianity sa Roman Empire, karamihan ng mga conversions ay sa pilitan. Pati yung mga barbarians naging Kristiyano, binaptize dahil natalo sa gyera. Or kailangan makipagkasunduan para mapalakas ang empire, ang kaharian, magpapabaptize ang pati mga Vikings. Kung papanoorin niyo yung mga series sa Netflix about the Vikings, that's what Christianity does. Persahang baptismo. Kaya lumawak talaga yung Christianity, but by privilege and power. Ano nangyari? What happened to Christianity? It was adulterated. It became impure. It became impure. So sana, huwag nating kalimutan that the way to proclaim the gospel is through the Christ-like pattern of Jesus Christ na sinusugan nila Paul, sinusugan ng mga apostles. Not by power, not by privilege, but by the Christ-like pattern, the Christ-like way to carry the cross, sabi nga ni Jesus. The upside kingdom na pinoproklama natin. That our King, even though in reality He is sovereign, but He did everything by dying on the cross, by sacrificing Himself. Not by killing people, na gumaganong-ganon lang ngayon ng mga Kristiyano sa mga killings dahil justified naman daw. Not by that way. Yung hari natin, siya ang pinatay. So sana hindi tayo pumapalakpak sa kapamaraan ng pagpatay. That is not the way to proclaim the King. To proclaim the King is through the way, the path of Jesus. Kaya nga sila tinatawag na the way. Kasi susunod sila sa way ni Jesus. Hindi sa way ng empire of their time. That is focused on privileged, focused on power, focused in wars, focused in conquering, focused in riches and wealth. Sana huwag yan ang susugan natin sa pagpapahayag ng kaharian ni Kristo. May God bless us as we continue to proclaim
the kingdom of God. Now, that is the end of our year. At ang kabuuan po nating tema is living for the King. So to live for the King is to also proclaim Him with our lives. Next year, sa next Sunday ko na ipapaliwanag, pero next year, napagkasunduan na po naming mga elders na ang ating magiging preaching theme ay all in the name of the Lord. Na hinango mula sa Colossians chapter 3 verse 17, at ang sinasabi doon, and in whatever you do, whether in word or in deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. At may mga nilista na tayo mga tema na aayusin pa at i-organize pa, pero expect na magtatanong ako ng mga ilang concerns ninyo regarding sa mga bagay na ito. Pero sasabihin ko na para makapag-isip-isip kayo. Personal devotion. Personal devotion with the Lord, family, your life in the local church, work or career, health and hobbies, socio-political life, social media and internet, personal relationships, whether you are married or girlfriend, boyfriend, wealth and money, personal development sa mga skills mo na related pa rin sa career or sa mga gifts mo, emotion and mental being. Yung mga bagay na yan ang pag-uusapan natin the next year. All in the name of the Lord Jesus. Maraming salamat po, and may God bless us as we continue to live for Christ.